Hello mga mamis! Today, gagawa po ako ng topper para sa aking pull-apart cupcake. Ang kanyang inspo ay lemon. So, mga maliliit na lemon figure or lemon design yung gagawin ko. Tapos, ito para sa mga customer na hindi sila familiar or hindi sila aware kung bakit mahal ang fondant or bakit mahal ang fondant cake, bakit mahal kapag may fondant details. So, ito yung pinakatatlong dahilan lang para at least aware kayo kung bakit ba medyo mas pricey compare sa may soft icing lang, compare sa may mga topper-topper lang. Bakit mas mahal pag may full fondant? Una, sa sangkap. Sabihin na natin na budget-friendly ka at paano ang gamit sa fondant. Ngunit, si baker, kailangan niya mag-google ng time para makuha niya or maaral niya yung tamang sangkap or recipe para sa tamang consistency na kinakailangan niya sa paggawa ng topper at pag-cover ng cake. So, nag-attend siya ng training or kailangan niyang mag-research, magsanay para matutunan yung tamang sangkap. Yun, basic pa lang yun. Pangalawa, skills at talent. Si baker, kailangan niya maging creative, kailangan niya ng talent and skill, kaalaman, paano mabigyan ng hustisya yung inspo. Very simple lang siya sa paningin, pero si baker, kailangan niya maging creative na mapagmukha, mabigyan ng hustisya yung design ng cake according sa kanyang pinagagayahan kung may sample inspo man siya. At pangatlo, yung oras. Sobrang haba ng oras na kinakailangan para makagawa ka ng isang topper, para mabalutan mo yung cake ng fondant. Kailangan mo ng tamang consistency ng fondant dough mo para i-cover mo siya sa cake. Imagine mo, kapag sa mga cake mo na may topper, let's say for example, yung mga bilog-bilog lang, kapag bumili ka ng ng topper na bilog-bilog, itutusok mo na lang, very easy, ang dali lang. Pero kapag ang usapan ninyo ni client ay full edible siya, so kailangan mo magbilog, gumawa ng bolang shape, gawa sa fondant, halos abutin ka ng 1 minuto para ma-perfect shape mo yung bilog na smooth, hindi magaspang. So ngayon, yun pa lang, ang haba na ng oras mo kasi bilog ang usapan, hindi oval. So hindi pwede na medyo may alon-alon siya. Dapat i-perfect shape naman siya na bilog. Kasi yun yung usapan. Hindi siya oblong, hindi siya magaspang or what. Kaya kailangan maayos mo siyang ma-achieve. 'Di ba? So ngayon, pwedeng mapadali ang paggawa mo kahit paano kapag may mga hulmahan ka, may mga molder ka. So, kailangan namin mag-invest para sa mga mold na ganyan. So, additional charges na naman o additional expenses yun. So, hindi lahat ng mga shape ay may hulmahan. Kailangan talagang mano-mano mo siyang i-prepare or gawin, lalo na kapag sa mga sculpted topper. So, imagine mo ang isang sculptor na gumagawa ng mga figure na ganyan. Kahit yung maliliit lang, di ba? Ang haba ng nilalaan nilang time. Kami na baker, may limit yung oras namin ng pag-prepare kasi hindi namin siya pwedeng i-prepare ng sobrang advance. Hindi din namin siya pwedeng i-prepare ng sobrang late kasi may kinakailangan resting time, lalo na sa mga topper, na mai-ready mo siya. So, ganun. Very simple lang siya actually. Kung hindi ka sure o hindi ka ganun naniniwala na mahaba talaga yung ginugugol ng time sa paggawa ng fondant details, pwede mo subukan kumuha ka ng clay, ikaw mismo yung magbilog. Kahit simpleng bilog or square, try mong mag-create kung gaano katagal mo siya na gawa na perfect. Clay ha, iba ang consistency ng clay compare sa fondant. So, tignan natin na maging smooth yung iyong ginawa. So, ganyan lang. Or kahit bilog, try natin. 'Di ba? So, yun lang. Kaya, very simple lang siya sa inyong paningin, lalo na sa mga sculpted, pero ang haba ng time na nilalaan. Kaya sana, if ever next time na magpapakoat kayo or may fondant ang inyong papagawa, expect ninyo na mas mahal siya or mas pricey siya compare sa soft icing or may mga toy topper lang. At least hindi ka na magsasabi, ang mahal naman ng cake mo. Ganun. Diba? It hurts.